Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, as you can see, Aquarius, nakalatag na lahat ng cards na ito, no? At yung reading natin is for silip, no? Sa 2026. Let's just have an idea, no? Kung ano ang maaaring malakas na energies na maaaring dumating sa buhay ninyo or bumalot sa buhay ninyo every month, for every month ng 2026 from January till December. So, kumuha ako, nag-draw ako dito ng isang card each month, no? At I so happened na nasa pangalawang card na ako, nasa Two of Wands na ako, at nakita kong naka-off na pala yung nag-lowbat na yung tawag dito, yung microphone. Kaya, ayan, so, hindi na siya mag-work. So, hopefully, no, maging malinaw pa rin, no, yung maririnig ninyong mga messages dito sa aking pagsasalita. So, yung theme ninyo for the week, for the year is Ace of Cups, which is really beautiful. Okay? That's really beautiful kasi alam niyo naman na kapag lumabas ang Ace of Cups, no, that is blessings, 'di ba? Parang siguro meron ditong tuloy-tuloy, no, na pasok ng biyaya sa buhay ninyo for the year 2026. Or kung hindi man maaring sa majority of the months, 'di ba? Maaring magiging maswerte talaga kayo, no? Most of the months dito maaring pwedeng merong paunti-unti, no, na dadating na mga biyaya. Unti-unti man yan, pero tuloy-tuloy, no? Yun ang napipick up ko dyan for some of you. Kaya this is really a time for bounty and plenty, diba? And maswerte. Maaring may mga successes din kayo dito na makakamit along your journey for 2026. So, ito yung this is your for January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay? So, simulan natin sa January, Queen of Swords. No? Queen of Swords is this is decluttering time, no? Maaari, no, na magkakaroon kayo ng linaw sa inyong isipan, and you will know kung ano tong mga bagay na to na hindi naman na nagsiserve ng highest good ninyo, tatanggalin mo na yan, no? This is like cleaning up, no? Kumbaga spring cleaning ang gagawin ni Aquarius sa buhay ninyo. Okay? So magki-clean up kayo. Isa pa, this is also a time of focusing on your career, no, over love life, 'di ba? Kung may love life kayo, kasi baka dati na-neglect na ninyo yung career kasi na-focus kayo sa other areas of life katulad ng love life, no? But ngayon baliktad na siya, no? Kung ano naman tong na-neglect mo, 'di ba? Katulad ng career mo, trabaho mo, maring ito naman yung na-neglect mo for quite some time. Kaya ito naman din, no, yung titignan ninyo. Ito din naman na yung pagfo-focusan ninyo sa ngayon. So, for February, we have Two of Wands. Okay? For February, we have Two of Wands. Two of Wands is about decision making. Maaaring meron kayo ditong pagdedesisyonan, pag-iisipan. That could be related to various opportunities na maaaring dadating sa inyo around February. Kaya kayo kailangan mag-isip, no? Kailangan pag-isipan mabuti kung alin dito yung magiging desisyon ninyo, kung alin dyan ang pipick upin ninyong oportunidad. There is also travel na pwedeng gagawin si Aquarius sometime in February. Kaya good luck sa iyo. Pagdating ng March, we have the Devil energy. Devil energy is a Capricorn energy. So baka meron ditong Capricorn person na napakahalaga sa'yo. Maaring si Capricorn person is someone that always play a significant role in your life, no? Kaya parang lagi siyang nandiyan para suportahan ka, tulungan ka, ganon. Maaring napaka-close ito sa'yo. Maaring baka nanay mo to, tatay mo, kapatid mo, yung ganon, no? Na very close to you. Nandiyan siya always to help you
to assist you, to guide you, no? So, pagdating ng April, you have the Magician energy. And Magician is very beautiful kasi this is a new beginning energy. Si Magician din, this signifies action, no? Pwede ng iba sa inyo rito, finally, you're going to take action. Kung ano man yung mga goals ninyo, ano man yung dreams ninyo, maaring gagawin mo na ang lahat para yan ay maisakatuparan mo na, or at least masimulan nyo na yung mga bagay na kailangan mong gawin para makalapit ka na sa makalapit ka na sa pag-achieve nito, no? Or para makarating ka na doon sa dulo, no? Sa dulo ng journey na ito, at na mapagtagumpayan mo na yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. Pagdating ng May, ang swerte ninyo, diba? Bubuhos ang swerte, na Wheel of Fortune is here. That is good fortune and good luck. No? So, babalot kayo ng swerte, at ang swerte na yan is going to bring forth a lot of changes, a lot of movement, a lot of activities. No? You will be here and there, at maraming pagbabago. No? Maraming galawan, maraming pagbabago ang pwedeng mangyari. Isa ng pagbabago dyan is relocation. Baka magbabago kayo ng place of residence, magbabago kayo ng tahanan, ba? Magbabago kayo ng employer, magbabago ng trabaho, o pwedeng ganon. Or baka mababago na dito yung inyong financial status, no? Kasi may swerte dito eh, 'di ba? So maaari, no, na you will be blessed with money or financial opportunities, 'di ba? Na maghahatid sa inyo ng maraming kaperahan, no? So pwedeng mga ganon ang ganap. So definitely May, no, is a good month para sa iyo. So pagdating ng June, Emperor, no? So si Emperor, ano na to established na siya, no? This is a person na established na siya sa kanyang money, career, and finances. At lagi niyang sinisikap, no, na makapagtayo siya ng kanyang sariling financial empire, makapagtayo siya ng sarili niyang negosyo, pagkakakitaan, yung ganun ba. Kaya po pwedeng ganun ang ganap sa buhay ninyo sometime in June. Lalo-lalo na kung meron dito dadating na mga financial blessings sometime in May. So, pwede, no? Pwede na kayo ay pwedeng kayo ay talaga magkaroon ng enough money, 'di ba? Para makapagsimula na kayo mag-invest, makapagsimula kayo mag-save ng malaking pera, or makapag-acquire ng properties, yung mga ganon. This is also about organization, ano? Kaya pwedeng mabibisi talaga kayo sometime in June kasi marami kayong aasikasuhin, pera, trabaho, career, business, kung meron, at organization, no? Hindi lang yung buhay mo ang i-organize mo, kundi yung living space mo, yung office space mo, yung gano'n. Kaya physically, no, it's going to demand your physical strength. Kaya dapat na maging maging healthy ka talaga, no? Para magagawa mong lahat ito ng mga plano mo, ng mga gusto mo, na wala kang magiging problema sa inyong katawan. Okay? So, pag July naman, we have 10 of Cups. This is happy family. You are really blessed, no, Aquarius? Kasi si 10 of Cups, nagsisignify ito ng happiness and joy, contentment, success, diba? Fulfillment, yung mga gano'n. At saka masaya. Masaya ang bawat isa sa pamilya, masaya ang samahan, masaya ang relationship, kung ano man yung meron, ano man ang kailangan ninyo sa buhay, nandiyan dyan, no? Maaring napoprovide or mapoprovide mo na sa inyong pamilya, no? Kaya, and even mga luxury, di ba? Maaring ma-afford mo na din yan around that time. So, pagdating ng August naman, we have King of Cups. Ayan. King of Cups is someone, no, na very compassionate, very good and compassionate listener. Napakagaling mag-advise, napakagaling makipag-usap,
tawag dito, makipag-negotiate, yung mga ganon. So, baka you are going to deal with someone na katulad ni King of Cups, no? Around that time. Or baka around that time, kailangan mo ng isang taong katulad ni King of Cups that will be someone na maaring lalapitan mo, na makakatulong sa'yo, 'di ba? Sa kung ano man ang inyong sitwasyon. Pwede rin na by the time, no, siguro kasi si King of Cups also signifies intuition, no? Also reminds you to follow and listen what your intuition is telling you. So baka isa pa rin yan sa mga mensahe para sa'yo na during the time, no, in August, make sure na you will be paying attention, no, most of the time sa inyong gut feel, no, sa inyong intuition, because during that time, maaari magkaroon dito na maraming gabay, no, na ipapadala sa inyo ang universe. So, in September, we have Ace of Wands, which is a new beginning energy. Maybe you are starting something new, no? Pwedeng bagong career, bagong hobby, baka magkakaroon din kayo ng bagong idea, or travel, no? Baka ngayon, yung plinano mong travel in February, baka around September, yun ang schedule, no, ng inyong pamamasyal, ng inyong pagta-travel kung saan man kayo pupunta. So, October is 5 of Wands. Ayan, so 5 of Wands is conflict, no? Baka meron kayong conflict dito with colleagues sa trabaho, or with friends, or with family, or pwede rin na internal conflict ito, no? Baka sa isip mo lang, kung wala ka namang kaaway, wala ka naman ditong kasamaan ng loob, most likely sa isip mo lang yan, kasi baka yung isip mo at puso mo magkaiba, yung gusto hindi nag-agree sa bawat isa, kaya siguro malilito ka, diba? So, pwedeng ganun yun. In November, we have Queen of Pentacles. Ayan. So, napakaganda kasi si Queen of Pentacles is about lucrative offers, no? Pagdating sa trabaho, pagdating sa career, maaaring merong iba't ibang opportunity ang dadating, ang papasok sa buhay ninyo. Kaya, napakaswerte, no? Napakaswerte ninyo dahil merong paparating, no? Merong paparating na biyaya sa inyo pang kaperahan. Kasi yung mga opportunity na to, ito yung maaaring maghahatid sa inyo ng pera. 'Di ba? Isang malaking amount ng pera. Kaya good luck sa'yo. Pwede rin, ang iba sa inyo dito is becoming a mom. Baka kayo magiging nanay na. Baka kayo ay magiging lola. Pwede nga nun din. Yan ang pick up ko. No? Kaya congrats sa'yo. This is also a time na siguro parang mas aalagaan mo ngayon yung inyong sarili. Maybe there are times na you want to glamorize yourself. You want to take care of yourself. No? You want to pamper yourself. Kaya whenever you think na gusto mong ma-experience yun, gawin mo kasi deserve mo yun. Deserve mo yun. Napakasipag mo, kaya deserve mo yun. Ibigay mo din yun sa sarili mo. So, yung December ninyo, the lovers, no? Baka meron dito magpapakasal. Baka meron sa inyo mag-aasawa na, magpapakasal na, no? Pwede rin na baka meron mga celebration dito ng pwedeng meron mga celebration ng anniversary ninyo, diba? Baka meron din ditong merong mga mai-engage, something like that. Kung hindi man kasalan, mai-engage. Or baka kung hindi man kayo may ganong sitwasyon, baka kayo ay merong pupuntahan, no, na kasalan. Baka attend kayo ng kasalan, ng engagement party, mga ganon. At ang nakikita ko rito, no, for some of you Aquarius, merong babae nakatingin sa lalaki. You know? Kaya kung kayo ay may jowa na, diba? Kung kayo ay may asawa na, kayo ay may girlfriend na, or kayo ay may boyfriend na. So, maging ka din, no? Maging mapagmatsyag ka, no? Maging mapagmatsyag ka, talasan mo ang inyong pakiramdam. Kasi there could be someone dito na pwedeng nagkaka-interest sa person mo, or baka meron someone during that time na, alam mo yun, baka gustong sirain. No? It's either type niya yung person mo, or maaring may galit siya sa person mo, no? At baka tinitingnan, pinagmamasdan
kung papaano niya masisiraan, papaano niya matitake down yung person mo. Yung ganun ba? So, but that is sometime in December, no? Next year. Kaya, that time, no? So, kung maaalala nyo pa, so, at kung meron na kayong jowa, meron kayong person, meron kayong asawa, so, yun, maging mapagmatsyag kayo. Okay? And, gusto ko lang din sabihin sa inyo na energies are fluid. Okay? Napakalayo pa ng tatahakin natin, no, na path hanggang sa makarating tayo ng end of December 2026. Kaya anything is possible, no? Anything here can change. Pwedeng magbago pa ang mga energies na to. Kasi yung mga energies na yan, they are fluid and at the same time magdedepende rin yan, no, sa kind of energy din na ipuput out ninyo into the universe. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.